pasabog ng depensa. Sabi niya, intayin natin ang mga magaganap ngayong hapon at magiging exciting pa ito sa mga hinaharap na araw sa nakatakdang pagsubpina ng Senado dito sa ilan sa mga witnesses na hinihingi ng depensa. Itong si Harvey Ken na sinasabing whistleblower tungkol dito sa milyong-milyong dollar accounts ni Chief Justice Corona at si Ombudsman, pati ang Ombudsman po ay pinapasubpina ng depensa at syempre sila po ay nangako sa pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona. Ang hindi po malinaw sa araw na ito ay kung si Chief Justice ay titestigo din dun sa iba pang aspeto nitong trial dahil nabanggit lamang ni Attorney Roy na si Chief Justice sasagot doon sa $10 million accusation or allegation against him. Titingnan po natin kung mapipilit po ng ating prosecution team at ng mga senator judges na bigyang paliwanag na rin yung iba pang aspeto lalo na po sa mga pari-arian at iba pang bank deposits na hindi nga napaloob sa kanyang salin. Samantala, Mark, kasama pa rin natin si Attorney Rowena Revilla. Ito nga ang isa sa mga katanungan namin. From your point of view, Attorney, sa tingin mo ba itong testimonya ng punong magistrado ay limitado lamang tungkol dito sa pagsagot dito sa issue ng dollar accounts o pag tumestigo siya ay nangangahulugan ba ito na maaari siyang tanungin ng iba pang tanong patungkol sa lahat ng mga akusasyon tungkol sa kanya? Posible yun, no, na natanungin siya ng mga senator judges ng questions outside the scope of the 10 million account, no, the alleged 10 million. Pwede kasi ang mga judges, walang limitasyon. They can ask clarificatory questions. They are allowed to do that. So, just to ferret out the truth. Talagang pwede silang magtanong kahit ano. Bilang isang Filipino observer dito, attorney, na interesado sa outcome na ito na ba yung inaantay nating pinakamagandang climax na mismong si Chief Justice ang sasagot? Siguro wala nang iba pang star witness other than Chief Justice, no? I think si Chief Justice Corona ang pinaka-star witness ng defense talaga. Yun ang pinakahihintay ng lahat. Ano kaya, attorney Cathy, I was wondering, dahil ang daming pwedeng sagutin, ang pinili niya itong $10 million na hindi pa pinisenta ng prosekusyon at nanggaling pa sa labas. Ano sa tingin mo, anong basa mo sa strategy ng depensa dito? Actually, based dun sa sinabi nung defense counsel, yung pagte-testify ni Chief Justice would depend dun sa magiging testimonies din ng mga witnesses na pinapasabina nila. So, kung sa tingin nila, yung magiging testimonies ng mga witnesses tungkol dun sa 10 million, hindi na kailangan i-rebut ni Chief Justice, they can also consider na wag na rin tumuloy yung pag-testify ng Chief Justice. Kasi ganun yung understanding ko dun sa sinabi nung abogado ng defense na i-evaluate nila yung testimonies nitong mga witnesses na nag-a-allege ng 10 million deposit. So, ibig sabihin, wala pa rin kasiguraduhan? Wala pa. Well, yun ang nakukuha ko dun sa sinasabi ng abogado ng defense. Although nabanggit, and this was very interesting, tumayo si Senator Pimentel at sinabi niya he's withdrawing his vote on the TRO, yung respecting the TRO. So nagbago na nga yung numero. Ang sabi naman ni Attorney Roy, hindi kailangan posibleng mas magandang waiver na lamang. So nung tinanong siya point blank, by Senator Lacson, is he willing to waive? Anong tingin mo doon sa naging pasya ni Senator Enrile na antayin na mismo si Chief Justice na ang mag-waive? I think yun ang pinaka-prudent. At this point in time naman, parang let's cross the bridge when we get there. Na ngayon, hindi naman makakapagbigay ng categorical na sagot yung mga abogado kasi wala pang instruction from the client himself. So, mahirap sagutin kung talagang magkakaroon ng waiver o hindi. I think depende pa rin yan. Siguro, magiging depende talaga yan dun sa magiging testimonies ng mga witnesses na pinapasabina ng defense. Alright. Attorney, nagsabi ang depensa ngayon na gusto nilang ipasabina itong 11 tao, kabilang na nga itong si Harvey Ke at itong si Ombudsman. Sa tingin mo ba, bibigyan sila kasi ng 48 hours,
pwede pa ba nilang bawiin itong kanilang request for subpoena? Pero bago mo sagutin yan ay tumungo muna tayo sa nagaganap na press briefing ng prosecution team. As lawyers, the three of us here, is that in the event there's any judgment of acquittal, halimbawa at ibabalik ang ating maestrado, punong maestrado sa Supreme Court, gusto natin siyang maibalik doon base sa isang desisyon na fully na-ventilate lahat ng bagay. Walang agam-agam, walang pagdududa sa kanyang kredibilidad, sa kanyang integridad, sa kanyang kapasidad magsabi ng makatotohanan, because nagpakita siya dito. Binuksan niya ang lahat ng bagay na matagal nang pinipigilan nilang buksan. At tingin ko, sabi nga po namin, is if there's any person who can acquit the Chief Justice, it is himself. But by not showing up, talagang buti na kikita na po ng depensa na malinaw na talagang they cannot raise a possible defense without the Chief Justice showing up. We only hope na makatotohanan ito. Hindi ito double speak, hindi ito tulad ng mga sinabi dati na sasagutin namin punto por punto, pero hindi naman nangyayari. Sinasagot lamang sa labas, pero dito po sa loob ng Senado ay hindi ginagawa. Sir, given, kunyari, ipepresenta na nga si Chief Justice, gaano kayo kakumbinsido na magsasalita siya? I mean, he can always invoke RA 6426 or maybe he can even say na, hindi ako pinayagan ng unbank. Kayo, how confident are you na mayroon talagang masasabi dito? Well, the fact that magpapakita siya, we are confident that he would be very candid and very open in answering all questions. Because if he's showing up, kung siya po ay magpapakita lang sa impeachment court, tapos tatahimik lang po siya, no? Baka siya pagtawanan po ng ating taong bayan na hindi po siya talagang tapat sa kanyang sinabi, no? Na handa po siya harapin ang lahat ng aligasyon at handa po rin yan sagutin ang lahat ng aligasyon na binabato po sa kanya. And obviously, an appearance that is conditional. Ibig sabihin, half-hearted o dito lamang ang sasagutin ko, ay tingin ko hindi nila gagawin dahil lalo nilang ididiin na may tinatago talaga. So kapag humarap ang ating punong maestrado, tingin ko maganda para sa proseso dahil lahat ng katanungan natin ay may tatanong natin. At higit sa lahat, tulad ng sabi ko, any verdict that will come out of these proceedings will be more acceptable at will be more beneficial to the Chief Justice because there's a full ventilation of all issues, hindi yung mga peripheral issues at peripheral witnesses ang ipinipresenta para patunayan yung kanyang kaso. So what can you say na parang si Chief Justice was convinced to take the stand because of the Ombudsman's not yet final resolution about the dollar accounts? Kasi yun yung sinight ni Attorney Roy kanina. Well, I think it's not only the Ombudsman. No? Kung titignan nga po natin yung mga ebidensya na nilatag po ng depensa, may mas maraming katanungan. No, mismo napapansin ng ating mga senator judges ito, parating tinatanong, lalo na kanina, yung dalawang testigo, no, na kitang-kita yung iba't ibang mga butas sa proseso sa nangyari kung paano binenta po yung shares of stock. So dito makikita po natin na talagang nahirapan po ang ating defense panel paliwanag yung katotohanan. So nag-shift yung strategy and I think it's a welcome shift, no? At least there is now a commitment that the Chief Justice will come and confront these issues. Interesting turn of events. Yun po ang statement ng prosecution panel at mapalad po tayo kasama po natin yung tumayo na huli at nag-motion nga po na tingnan ulit yung kanilang resolution on the TRO, Senator Coco Pimentel. Magandang gabi, Mark, Cathy, Panyara, sa lahat po ng nanonood. How are you liking the turn of events today, Attorney? Senator? Kasi kung matatandaan natin, kaya lang naman hindi ginagalaw yung foreign currencies tulad ng dollar accounts. Dahil nga nag-TRO ang Supreme Court sa amin at yung vote namin is to respect the TRO. That's why nung nag-rest ang prosecution, meron silang reservation, di ba?
that except as to the dollar accounts, pero sana pwede namin balikan yan once ma-resolve na yung TRO. With the development, sabi naman ng defense, harapin na namin yung $10 million na chismis na yan. Chismis pa yan sa ngayon. So, sabi ko, tanggalin na rin natin yung hadlang sa pag-resolve ng foreign currency accounts, which is the resolution February 13 yata na resolution ng Senate Impeachment Court to respect the TRO. But at in-announce ko na yung boto ko that if we will reopen and reconsider this, I will vote now to defy the Supreme Court TRO because it has taken such a long time. As ang explanation ko naman dun, yung vote ko to respect the TRO is as temporary as the TRO. Masyado na matagal An opportunity for them to correct. To correct themselves. Ang tagal na. So although 13-10 yun. So now, kahit sabihin ko na pupunta na ako dun sa minority pa rin. It's still 12-11. So, para at least klaro. So, when we take it sa caucus on Monday, kung merong ibang galing sa 12 na magbago ng isip, nagbago na ang ihip ng hangin. Senator Pimentel, ang pinakamalaking storya po ngayong hapon, itong pagsabi ng depensa na tetestigo, itong si Chief Justice Corona. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa move na ito ng defense? So it's a welcome development, pero it's still a promise. I mean, tapos kung hindi matupad, sinong papagalitan o ididisiplina? Yung gumawa ng promise. So, ganun lang din yun. So, kaya nga ako sabi ko, harapin na natin ito. As a court, yung TRO ng Supreme Court, I think it's time. Masyado na matagal pending Ang malinaw sila. Para sa akin, kung ganyan katagal, hindi priority ng Supreme Court, parang protecting their own na yan. So, I mean, it's time to defy the TRO. Ang malinaw po sa akin, Senator, yung sabi ni Attorney John Roy, nasasagutin ni Chief Justice yung usapin ng 10 million. Paano po yung ibang aspeto ng trial? Paano yung ibang ebidensya and allegations? So depende na sa offer sa kanya, no? So tingnan natin, pero kung nandoon na, alam mo, kung nandoon na siya, tatanungin na rin namin siya sa ibang aspects of the case. But admittedly naman na ang pinakamabigat is Article 2. Alam naman, andun yung respondent, ubusin namin yung oras sa Article 3. Article 7, bakit? Article 2 kasi yung talaga, the bone of, the meat of the issue is Article 2. So, Senator Pimentel, ibig pong sabihin, kung sakasakali po na hindi po sumipot dito sa trial itong si Chief Justice, you will still want to have the dollar accounts open? Kasi in the future, ano naman ang pipigil sa defense panel na magsabi na our client has changed his mind? O ano? Therefore, we will just discipline you because you promised. O yun lang mangyari. So, tapusin na natin itong matter about the foreign currency deposit accounts. Senator, bago po nangyari itong announcement ni Attorney Roy, interesting din po yung naging testimonya ng dalawang witnesses na ipresenta ngayon hinggil dun sa transfer ng shares ng Basa Guedote to Maria Carla Corona. Ano po ang tingin yung naging lumabas sa dalawang testimonya na yon? Maganda ang pagka-cross-examine at saka lumabas na maraming infirmities dun sa mga proceedings, no?